Magandang umaga po sa inyong lahat na makasama ko ngayong umaga sa ating devotion ngayong umaga at ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating araw-araw na devotion at maraming salamat dahil binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong buhay na may kalakasan upang tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Mga pagkakataon upang magawa natin ang dapat natin gawin sa araw-araw. At meron tayo kasing assignment sa Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng buhay na may kalakasang ibinibigay pa sa atin ng Panginoon, ibig sabihin ay dapat gawin natin ito. At salamat sa Panginoon dahil may lakas. Sa bagay, kung may buhay ka, wala ka namang kalakasan, di ba? Wala din. Walang halaga ang iyong buhay. Pero kung may kalakasan ka, nagagawa mo pa, nakakagalaw ka pa ng maayos, ay talagang biyaya po ng Panginoon yan. At meron kang dapat tapusin sa iyong paglalakbay dito sa mundo. Meron kaming kaibigan na ngayon ay namayapa na sa kabila ng mga paghihirap niya nung siya ay nagkasakit, pero makikita po namin o nakita po namin na nagampanan niya na po ang kanyang tungkulin dito, yung kanyang assignment na binigay sa kanya ng Panginoon dito sa mundong ito. Kaya tapos na siya at andun na po siya sa piling ng ating Panginoon, sa piling ng kanyang manlilikha, At siguro ang saya-saya na niya ngayon ay siguro check na ang saya-saya niya ngayon. At masaya siya dahil kasama na niya ang kanyang master, ang kanyang Lord. Excuse me po. Kasi dito ay hirap na hirap siya. Dito maraming problema, maraming gagawin. And doon wala na siyang gagawin kundi makipagsaya sa mga angels, sa ating Ama, sa ating Panginoong Jesus. At walang napakagandang bagay na makita niya at makapiling ang kanyang manlilikha. At ang binabanggit ko po ay si Pastora Celia Hernando. Asawa po siya ng pastor. At nung siya po ay nabubuhay ay nagawa niya po ang kanyang dapat na gawin na assignment mula sa Panginoon. Napaka-supportive po niya. May mga nagpatotoo na talagang hindi ko naman din akalain na ganun siya, kasi yung kanyang personality parang simple lang, parang hindi niya gagawin yun, pero nagagawa niya po sa tulong ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon at siya po ay nandun na sa piling ng ating Panginoon. Bagamat nalulungkot siyempre ang mga naiwan niya, pero masaya din dahil alam natin at alam ng kanyang pamilya na nasa piling na po siya ng ating Diyos. Yun lang naman, yun ang katapusan ng ating paghihirap, yung makasama natin ang ating manlilikha. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O Diyos na dakila at Diyos na kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon dahil patuloy mo kami sinusubaybayan, iniingatan, lalo na sa magdamag na ito Panginoon na napakalakas ng bagyo sa Metro Manila. Salamat po Panginoon dahil hindi mo po kami hahayaan na mapahamak sa mga ganitong delubyo Panginoon. Maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo po sa amin para sa araw na ito. Salamat po dahil binigyan mo kami ng buhay na may kalakasan at patuloy na sasamahan mo kami sa buong hapon. Salamat din Panginoon sa aming pag-aaral ngayon ng iyong salita na ikaw po magtuturo at magsasalita sa pamamagitan ng Diyos. At bigyan mo kami ng mas matinding pang-unawa pag-intindi or understanding sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umaga nito. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral at pangunahan mo ang aming buhay hanggang sa kami, Panginoon, ay matuto sa mga bagay na nais mo
mismo ituro sa amin at nalaman namin kung paano ang aming buhay ay gamitin namin para sa ikaluluhati. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ha? Sino? Oo nga ka. Nung isang araw pa, di ba? Yan. Yan, meron pa po tayong isang lingkod ng Diyos na nasa coma ngayon. Nasa ICU po siya. Siya po ay pastor ng JIL. Siya po ay ating kaibigan. Membro din po siya. Siya yung vice chairman ng na CPMA ng mga kapastoran dito sa Pasig. Siya po ang ating vice chairman. Maraming salamat sa Panginoon dahil alam niyo po, ang dami-daming alam niyo, dalawang bagay kung bakit tayo magkakasakit. Kapabayaan at ito yung simula ng gusto ng Panginoon na tayo ay makita na at tayo ay makapiling niya. Pero pagka hindi pa tayo dapat kunin ng Panginoon at pinabayaan mo yung sarili mo kaya ka nagkasakit, kailangan baguhin ang lifestyle at talaga magtiwala sa Panginoon. Bagyo po ngayon, 2 po ang bagyong pumasok kasi si Goring nagbanta pa lang ng bagyo, no? Pero naging bagyo na po siya pagpasok niya rito sa Pilipinas. Kasama niya po si Hana. Kaya po kagabi, ang lakas ng ulan, di ba may warning ang NDRRCMD yung nagbibigay ng warning sa atin. Kung meron po kayo, lumalabas po yan sa inyong cellphone. Na kahapon ay orange, kulay orange daw hanggang ngayon. At walang pasok kahapon ang mga bata hanggang ngayon. Mabuti na lang, no, maaga ang pronouncement ng walang pasok. Salamat po kay Mayor Bico na agad-agad niyang ina-announce na walang pasok, hindi yung araw mismo saka lang niya i-announce na walang pasok. Oo, yan yung yan ay nanggagaling po yan sa Malacanang. Magaling talaga na yung araw na yun, kasi minsan yung araw na yun, nakapasok na yung mga bata, saka pa lang sasabihin nga walang pasok. Kaya ang daming magulang na nagagalit, mga batang kawawa naman dahil basang-basa ng ulan. Pero salamat po sa pagsubaybay ng ating Pangulo at ng ating Mayor dito sa Pasig na inaagapan po nila yung mga pangyayaring ganun. No, kagaya kahapon yung magulang, kasabay kong bumili ng tinapay, sabi niya, buti walang pasok ngayon, sabi niya, natutulog pa daw yung apo niya, hindi niya ginising, kasi nga walang pasok. O di ba mga ganong pangyayari na pwedeng hindi mo gisingin ng iyong apo o yung anak, dahil wala namang pasok, so mag-stay siya sa kanyang higaan, kasi po, dito, ang public school dito ay, ang aga-aga po ng pasok. 5:30 lang yata may pasok na. Pumapasok na yung mga bata ng 4:00. Kaya dito sa Pasig po, ay walang pasok sa araw na ito kahit kahapon. At kung yan po ay sinusunod ng buong bansa, yung ng ating Pangulo na walang pasok dito sa Metro Manila, at saka saan pa ba yung mga walang pasok na probinsya? Sa Zambales din yata walang pasok. Lahat ng apektado ng bagyo ay walang pasok at diniklara po yan ng ating Pangulo at sa Pasig ay diniklara din po yan ng ating Mayor. Maraming salamat po sa inyong mga concern at salamat din sa Panginoon, iniingatan niya tayo. Kami rin, alam nyo, iniingatan din kami ng Panginoon kasi lagi ko sinasabi sa Panginoon, pag ang lakas-lakas ng ulan, kagaya kagabi, talaga pinaramdam ni Hana yung kanyang pagdating. Ang lakas ng ulan. Alam niyo na ang galing ng Lord sa amin din. Kasi 2 lang kami nga, sabi nga ni Ari, matanda na. Hindi na rin namin kaya maglimas-limas, dahil sumasakit na nga yung balakang namin.
Kasi dito dito sa may lababo sa kusina ay tumataas po yung dyan, lumalabas po yung tubig mula doon sa kanal, sumisik doon sa, kaya bumabaha din doon, nagkakaroon ng tubig, hindi naman mataas na ba, pero syempre ang namin ay yung daspang kasi ang taas, maraming tubig na rin. Baka umabot dito sa sala, inaagapan namin. Pero alam nyo, kagabi, hindi naman, may tubig. Pero hindi siya umabot dito man lang sa kalahati. Ang galing ng Lord. Tapos sabi ko sa kanya, Lord, patahimikin mo na po si Hana. Kaya kinausap ko din si Hana. Sabi ko, Hana, tumahimik na kayo ni Goring. At ayaw namin maglimas dahil alam niyo yung sitwasyon namin, sabi ko. Kaya ayun, tumigil siya ng madaling araw ba yun? Nang tumigil siya. At hanggang ngayon, hindi pa siya umula. Pero, merong parang ulan lang na kakaunti. Parang ambon lang. At salamat dahil malamig-lamig. Kasi dati kahit maulan mainit, ngayon medyo lumalamig na ang ating kapaligiran. At ang ating pong babasahin sa umagang ito ay mula sa Matthew chapter 11 verse 20 hanggang 26 po ang ating pag-aaralan. Ang sabi po dito sa verse 20, as they were passing by in the morning, they saw the fig tree withered from the roots up. Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. And Jesus answered, saying to them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted to him. Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted. Whatever you stand praying for, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgression. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgression. It will not be forgiven to you. And and these people asked Jesus about his authority. Ayan po ang ating pag-aaralan, hanggang 26 po yan. Ano na lang siya, kabuntot na lang yun ng 25. At kahapon ay pinag-usapan natin na si Jesus, pagkatapos niya na pumunta sa Jerusalem, ay lumabas na po siya doon. Sabi, when evening came, they would go out of the city. So, nung umaga ay nandun na po sila sa isang daan na kung saan ay dinaanan nila yun na nakita nila yung fig tree, nagutom, di ba, na nakita yung fig tree pero wala pong ibinigay na bunga. Kaya, ikinurse o isinumpa ng ating Panginoon Jesus yung tree na yun o puno na yun. Excuse me po, inom lang ako. Mainit na tubig po ito Paggising namin sa umaga, nagmumog, hindi po kami umiinom ng tap water. Mainit na tubig ang amin pong iniinom. Good for your health. Ayan po. Yan. So, sabi sa verse 20, as they were passing by in the morning, they saw the fig tree withered from the roots up. Pero inyo yung fig tree, alam niyo ba na ang fig tree ay kumakatawan sa bansang Israel? Yan. Kumakatawan po siya sa ibig sabihin, ito ay symbol ng Israel. Pero ba, alam niyo sabing ganun, no? The fig tree which you cursed has withered. Sinumpa ng Panginoon yung fig tree na yun dahil walang bunga. Walang bunga, no? At nakita ito ng kanyang mga disciples, at nung pagbalik nila doon, ayun, nalanta.
lanta na, patay na yung puno ng fig tree mula doon sa roots, sa ugat, hanggang doon sa pinaka buong puno ay talagang nalanta, namatay dahil isinumpa na ating Panginoon. Good morning, Brother Efren and Sister Mercy. Salamat din dyan kayo. And sinabi niya doon sa mga disciple, kasi nakita ng have faith in God. Yan, manampalataya kayo sa Panginoon. Sabi niya, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted to him. Ayan, ginamit pa ng Panginoon ang isang bundok o ang bundok upang ipakita at bigyan ng example na itong bundok na ito ay naglalarawan ng mga difficulties, ng mga kahirapan, ng mga anong bagay na nagpapahirap at nagpapahadlang sa atin upang kilalanin natin ang Panginoon. Ito po yung mountain, kahit doon sa Matthew, di ba? At ginagamit niya ang bundok. At kung mapapansin din ninyo, pag siya ay mananalangin sa madaling araw, umaakyat siya sa bundok. Di ba? Sa bundok. Bakit? Kasi doon siya ay above all our difficulties. Hindi po siya bumababa, hindi siya pumapantay. Siya ay mas mataas doon sa ating mga problema, sa ating mga struggles. Kaya itong bundok dito ay ginamit din ng Panginoon para maging example ng ating mga simbolo ng ating mga paghihirap, mga struggles, pagsubok, dito sa ating buhay. So sabi niya gano'n, kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, sabihin mo sa mountain na to, sa bundok na to, na lumayas ka dito, o be taken up and cast into the sea. Pumunta ka doon sa dagat, At kung wala kang doubt, wala kang pag-aalinlangan sa iyong puso, pupunta yun. Ibig sabihin, yung mga difficulties mo, yung mga problema mo, yung mga anxiety mo, ay lalayas yan diyan sa iyong buhay. Kasi pinaalis mo na siya. Nanaig ka dahil sa iyong pananampalataya at tiwala sa Panginoon. It will be granted. And therefore, I say to you, sabi ng Panginoon sa verse 24, and therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them and they will be granted. Lahat ng panalangin, lahat ng ating mga panalangin, kung ito ay galing sa puso at buong pananampalataya, ay ibibigay sa atin. Alam niyo, hindi po pwede yung dito ay pwedeng lumapit sa Panginoon. Sabi dito sa 25, whenever you stand praying, forgive if you have nothing against anyone, so that your Father in heaven will also forgive you for your transgression. Alam niyo, maraming tao ngayon ang kagaya nito, may nagpa-counseling kay Pastor Greg kahapon, dinatnan ko nandito. Ang sabi ay ng kanya, patawarin mo na, sabi ng kanyang ama, kasi nga ang mga lingkod ng Diyos, patawarin mo na, sabi doon sa anak, dahil merong isang tao na idiniin siya sa isang problema na dapat hindi naman niya ginawa, pero siya ang pinagbintangan. Ewan ko kung nagawa ba niya at siya ay nadiin, Ngayon sabi ng ama, dahil sa lingkod sila ng Diyos, pati ang nanay, patawarin mo na. Lesson yan sa iyo. Lesson learned, di ba? Pero ang sabi na, hindi ko siya mapapatawad. Marami sa atin ganun May magkasala sa atin, nasaktan tayo ng todo, hindi mo mapatawad. Pero kung ikaw ay mag-iisip-isip, bakit ikaw ba ay perpekto? Ikaw ba ay walang kasalanan at hindi ka pwedeng magpatawad? Kung ang ating Panginoon nga, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay sa kapatawaran ng ating kasalanan.
Tayo pa kaya na nilikha lang ng Diyos? Tayo pa kaya na napakadaming kasalanan kaya namatay ang ating Panginoon sa krus ay dahil dinala niya ang lahat ng ating kasalanan. Ang hindi marunong magpatawad, ang Panginoon nga nagpapatawad, tayo pa hindi magpatawad, no? So kung ikaw ay umpisa natin dito sa na ipaliwanag natin, no? Sabing gano'n, ang fig tree po ay simbolo ng Israel. Pero bakit po ito sinumpa ng ating Panginoon? Mula doon sa ugat, pataas. Alam po niyo ang ibig sabihin nito, ang Israel po kasi ay nung panahon na yon ay napakatigas ng ulo. Ayaw tanggapin ang mga pangaral ng ating Panginoon. Dinidisgrace nila ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ang ating Ama. Tinatawag pa nilang Yahweh. Hindi pa nga nila mabigkas yung pangalang Yahweh ng buo. Walang vowels, dahil sa takot nila sa Diyos. Pero, sabi nga ng Bible, walang kapangyarihan. Yung takot nila na yun, takot lang na sila ay parusahan siguro, siguro sila ay paluin ng Panginoon. Kasi yung mga nakaraan, di ba, sa Old Testament, pagka nagkaroon ng problema ang Israel, naging saway, mga suwail, ang ginagawa ng Ama, pinapatay sila. Sa takot siguro ng mga Israelites na mangyari yon, ay natatakot sila kay Yahweh. Hindi nila mabigkas yung pangalang Yahweh kaya nga hindi nila binibigkas yung Yahweh. Kasi nga ay takot sila na sila ay patayin ng ating Panginoong Diyos, Ama sa langit. Kaya ang mga Israelites ay naging palasaway, suwail. At dahil sa, di ba, minsan lang nagsisi ang Panginoon. Ano sabi niya? Pinagsisisihan niya ang pagkalikha sa mga tao. Nung ganawin niya ang mundo sa pamagitan ng baha. Ito, nagsisi ang Panginoon dahil ang Panginoon, ang mga taong ito sa Israel ay naging palasaway. Taga-Israel pa naman, bayan pa ng Diyos, at ganun ang kanilang ginawa sa ating Panginoong Jesus. So, anong nangyari? Sinumpa ng Panginoong Jesus ang simbolo ng Israel. Ang ibig sabihin nito, na ang Israel ay mamamatay, mawawala sa mapa ng mundo, dahil parurusahan sila ng Panginoon at aalisin ng Diyos ang roots ng yung Israel. Di ba nawala ang Israel? Napunta sila ang Israel hindi naging bansa ang Israel kundi sa Pilipinas. Excuse me po. Kasi noon nabihag po ang Israel, nabihag po yan ng Babylonia, at hanggang sa Germany ay hindi ba sila ay sinunog, yung Holocaust, at nagpangalat ang bansang Israel, nagpangalat ang mga Israelite, at yung iba ay nakarating dito sa atin sa Pilipinas. Kinupkup ng ating Pangulo noon na si Manuel L. Quezon, at marami po napunta doon sa Marikina. At kinupkup po yan. Wala po silang wala po silang mga daladalang pera, walang kayamanan, pero kinupkup po sila ng Pilipinas. Marami naman po, pero alam po ba ninyo sa ibang bansa ang ginawa sa mga Israelites ay ginawang alipin. Yung ginagawa nila, yung tinignan silang napakababang klase ng tao. At tignan nyo sa Germany, sino nga ba yun? Si Hitler, di ba pinatay ang ilang milyon na Israelites? Ginutom muna at saka pinatay. O nilagay sila sa isang malaking hukay, yung mass grave. Ginutom, nagkapayat-payat, ang payat-payat ng mga Israelites nun. At sila ay sinunog. Ayun ba yun? Cyanide ba yun? Doon sa isang malaking hukay na ginawa nila. At alam nyo kung ano sabi ni Hitler para hindi magalit ang tao sa kanya. Ano sabi? Ito ang mga nagpapatay kay Jesus. Totoo naman di ba? Itong mga taong ito ang nagpapatay kay Jesus.
Kaya naging kakampi niya ang mga ibang tao. Kasi biruin niya si Jesus ay tinignan bilang isang Diyos, tapos pinapatay ng mga taong ito. Ayun, kaya yung sumpa ng Panginoon ay nangyari. Nawala po sa mapa ang Israel. Ngayon tignan nyo ang Israel, di ba kaliit-liit, nasa gitna pa ng malalaking. Hanggang ngayon ay inaani nila yung kanilang pagiging suwail sa ating Panginoon. Hanggang ngayon. At hanggang sa darating na panahon, alam mo yung Great Tribulation, hanggang doon ay pinapalo sila ng Panginoon. Hanggang ngayon kasi hindi sila natututo. Hanggang ngayon ay hindi nila natutunan ang salita ng Panginoon. Hindi nila naintindihan ang mga nakasulat sa Old Testament. Nakasulat na sa Old Testament ang ating Panginoong Hesus. Nandun na siya. Sa Genesis pa lang, nandun na ang Panginoong Hesus kasama-sama ng Ama, ng Banal na Espiritu, sa lahat ng ginagawa ng Ama sa mundong ito. At hindi kinilala ito ng Israel. Kaya ang nangyari sa Israel ay nawala, na dissolve, nawala po sila. At sila ay dinala sa Babylonia, at yung dumating ang panahon na napunta yung iba't iba sa iba't ibang bansa, merong sa France, meron sa Germany, meron dito sa Pilipinas, at kung saan-saan pang bansa na nagpangalat ang bansang Israel. At kung yung panahon na yun sa Old Testament, kapag ang Israelites o ang mga Hudyo ay pinaparusahan ng Panginoon sa pamagitan ng mga pangyayari sa kanilang buhay, ay talagang nananalangin sila, ubod ng tapat ang kanilang panalangin, at ang mula sa puso may pagsisisi, di ba? Humingi ng tawad sa ating Panginoon. At pinatatawad sila ng Panginoon at nanunumbalik yung magandang buhay nila. Pero hindi sila natuto dahil lagi at yung bawat hari na pumapalit sa bawat haring namatay ay ganun din ang kanilang ginagawa. Kahit nga si Haring Solomon nung siya ay pumalit, hindi niya totally nilinis ang Israel. Nagkaroon pa siya ng maraming asawa, na yung kanyang mga asawa ay may mga Diyos-Diyosan. Pinayagan niya ito na mag-alay ng mga alay doon sa mga Diyos-Diyosan. Kahit si Solomon na anak ni David, ay talagang naging pasaway din no? Pero pinagpala siya ng Panginoon. Bakit? Dahil anak siya ni David. Hindi dahil siya ay si Solomon at sa kanyang mga kasalanan dala-dala niya. Pero ang favor ng Panginoon ay galing po kay David na napunta po kay Solomon. Na ibinigay din ng Ama kay Haring Solomon. Si David lang ang sinabihan ng Panginoon na naging hari ng Israel, na the man after God's heart. Kahit ang dami naging kasalanan ni David. Alam niyo kung bakit si David? Si David kasi hindi niya dinadamay ang buong Israel, ang buong bayan ng Israel. Kapag siya ay nagkasala, siya lang, no? Kung paparusahan ng Panginoon ang Israel, hindi niya gusto yun. At ang prayer niya, hingi siya ng tawad, pero siya lang ang parurusahan, hindi ang buong Israel. Alam niyo yun, nakita niyo yun, kung nabasa niyo po yan. At pinangakuan siya ng Panginoon na doon sa kanyang lineage o sa kanyang kaapu-apuhan ay manggagaling din ang hari. At yun nga nangyari po yung kay Solomon. At si Solomon ang umani ng mga pagpapalang dapat ay tinanggap ni David, pero ibinigay ng Ama kay Solomon. Kahit na gano'n si Solomon ay naging pasaway pa rin. Nakita nyo na lapnos o natunaw ang Israel dahil sa mga hari na laging pasaway. Merong mamubuhay na mabuti o may papalit na maganda sana, mabuting hari, pero at the end nagiging pasaway din. Kagaya ni Hezekiah. Si Hezekiah po ay naging mabuting hari. Yumaman ang Israel. Ang naging po niya,
ang naging pithole po niya ay yung nung siya ay kukunin na ng Panginoon, humingi po siya ng extension ng kanyang buhay. Naghinayang kasi siya doon sa nakikita niyang magandang buhay, sa kayamanan. Naghinayang siya doon kung maiiwan niya, no? Ha? Kapayapaan. Oo, kapayapaan. Magandang buhay ng Israel na na naghinayang siya doon. At siguro lang po, ay siya naman ang nagbigay ng magandang buhay sa mga Israelite. Kailangan maranasan din niya at malaman ng buong Israel na siya ang may gawa nun. At siguro yun ang naiisip niya, no? So, nung siya ay kukunin na ng Panginoon, ang buti nga sinasabi ng Panginoon, kukunin na kita. Humingi pa siya ng extension. At nabuhay po si Hezekiah ng 15 years. At doon sa loob ng 15 years na yun, ay hindi naging maganda ang pamumuno ni Hezekiah. At doon nagkaroon ng mga problema sa Hezekiah at pagsuway sa ating Panginoon. Kaya nung siya po ay mamatay, hindi maganda ang kanyang kamatayan. Kaya nga po, doon sa mga ipinagpipray ko na umuwi na sa Panginoon, lagi kong ginagawang example si Hezekiah. Bakit? Kasi siyempre yung mga nararamdaman nila sila ay papanaw na, gusto pa nilang mabuhay. Alang-alang sa kanilang mahal sa buhay, gusto pa nila sanang mabuhay. Pero binibigyan ko sila ng example, si Hezekiah nga. Sabi ko, wag ka nang humingi ng extension ng buhay mo. Sumama ka na sa Panginoon kasi kung hihingi ka ng extension kagaya ng Hezekiah, ay hindi magiging maganda ang magiging kamatayan mo. O ikaw ay hindi magiging maganda ang buhay mo. So, alam po ninyo, pagka sinabi ko po yun dun sa mga yung mga nahihirapan na gusto pang mabuhay sa kabila ng katotohanan na sila ay kinukuha na ng Panginoon, ayaw pang umalis, sinasabi ko po yun. At sa biyaya po ng Panginoon ay umaayos, sumasama na sila sa Panginoon. Kagaya nitong yung una at itong huli kong kasi mga kilala nila si Hezekiah yung sa una kinuwento ko ang tungkol kay Hezekiah, dito sa huli kilala niya si Hezekiah, kaya kinabukasan ay sumama na siya sa Panginoon. Pero ang Israel ay hindi po ganun ang ginagawa nila. Pasaway ang mga Israel. So anong ginawa ng Panginoon? Sinumpa niya ang bayang Israel. Lahat, walang natira sa Israel, wala yung mapa, yung kanilang bansa na wala sa mapa. So, wala po silang bayan, wala po silang bansa. Kaya po yung mga bansa na malalapit doon, yung mga Palestinian hanggang ngayon, inaangkin po ang Jerusalem at hanggang ngayon ay sinasabi nila na mula pa sa umpisa nandun na sila. Pero sa katotohanan, kung pinatay ng mga Israelite na to naman, ang sinunod nila sinabi ng Panginoon na walang ititira, di sana wala silang kalaban ngayon. Naghinayang dun sa mga magagandang uri ng hayop, mga malusog na hayop, pati yung hari inisper, no? Diba? Pati yung hari inisper. Ginawang alipin. Pasaway, naghinayang yung mga matitinong mga matitino. Ginawa nilang alipin. Sabi ng Panginoon, walang ititira kahit na isa. Hindi nila ginawa. So, ngayon, nagkaroon sila ng problema, nagkaroon ng kaagaw doon sa lupa, nagkaroon ng kaaway. Kung sinunod nila ang Panginoon, sana wala silang kaaway ngayon, walang kaagaw doon sa kanilang bansa. Paano sila nagkaroon ng bansa muli? Paano sila bumalik sa kanilang bansa? Ito po ay dito po sa siguro yung ginawa nila, sabi nga, have faith in God, at sila ay nanalangin sa Panginoon. At alam po ninyo yung panalangin nila, kagaya nung ginagawa nila noon sa Egypt, nung sila ay hanguin ng Panginoon doon, ganong kataimtim ang kanilang panalangin. Umiiyak po sila, nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan, at patuloy na humihingi sila ng tawad, no? At dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng
ng usapin tungkol sa bansang Israel. Walang sumang-ayon na magkaroon ng Israel. Wala sa buong yung sa United Nation, wala pong nangyari at wala kahit isa. Lahat sila nagtay. Merong umayon sa kanila, meron din namang hindi. Kaya nga tay ang nagpantay ang kanilang boto, no? So iisa na lang ang hindi pa bumoboto ng panahon na yun. Na bumoboto ba sila na magkaroon ng Israel o hindi? Ayan. Isa na lang po ang hindi bumoboto sa panahon na yun. At alam nyo kung sino po yun? Ang Pilipinas. At ang representative, o ano bang tawag, Secretary General ng anong tawag doon? Ng United Nations ng panahon na yun, ay si Carlos P. Romulo. Siya po ang lolo ng ating congressman sa panahon na ito sa Pasig, si Roman Romulo. Yun po ang kanyang lolo, si Carlos P. Romulo. Kaya hindi mabura-bura ang pangalan ni Carlos P. Romulo. Kahit saan ka pumunta, mayroong mga street na ipinapangalan sa ating lolo, si Carlos P. Romulo. Alam po ninyo, siya lang ang bumoto in favor sa Israel. Kaya nagkaroon ng Israel. Kaya nagkaroon ng Israel. Kaya nga po ang Israel ay buong-buo ang kanilang utang na loob sa Pilipinas. Kaya nga, pero alam niyo po kung bakit ganon? Yun po ang plano ng Diyos Kasi tayo, ang Pilipinas, ang pangalawa sa Israel na minahal ng Diyos. No? Ang Pilipinas, ang pangalawa sa Israel. Kung alam po ninyo kung anong favor ang binigay ng Panginoon sa Pilipinas dahil sa ginawa niya na yun ni Carlos, grabe, hindi kayo makapaniwala. Sabi nga ng iba it's good to see. Kung alam lang natin na mga Pilipino, siguro walang Pilipino magtutur sa Pilipinas. Mabuti na lang at hindi sa kanila ang favor ng Panginoon doon sa mga nagka-curse sa Pilipinas. Mabuti na lang marami tayong mga nag-in favor sa ating Panginoon na nakakaunawa kung ano ang plano ng Diyos sa Pilipinas. Mabuti na lang marami tayong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Kaysa doon sa mga tao na konting problema sa Pilipinas, i-curse nila ang Pilipinas at ang ating gobyerno. Hindi nila tinitignan yung magiging epekto ng kanilang mga salita. Sabi nga ng Proverbs, life and death is in the power of your tongue. Ngayon, mabuti na lang hindi sila pinapakinggan ng Panginoon. Bakit? Ang sama kasi ng kanilang mga intensyon. Nahirapan lang parurusahan ng buong Pilipinas. Paano yung mga Pilipino na gumagawa ng kalooban ng Diyos? Kaya nga po yung mga nag-curse sa Pilipinas, alam niyo po kung anong buhay nila ngayon. Ayun, palaboy sila. Bagamat marami silang pera, marami silang mga provision, maganda ang kanilang buhay, mayayaman. Ano ang kanilang buhay? Wala, patapon sila. Kung hanggat hindi nila kinikilala ang ating Panginoon at hanggat hindi sila naging pagpapala sa Pilipinas, ay wala pong kwenta ang kanilang mga buhay. Sabi nga ng Matthew, di ba? Aanin mo ang iyong buhay kung wala ka namang Diyos. Aanin mo ang iyong buhay, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Yan po. Kaya nga po, tayo nga blessed tayo ng Panginoon. Tandaan po natin yung mga Pilipino. Kaya wag nating isusumpa ang Pilipinas na porket hindi natin gusto ang Pangulo natin ay kung ano-ano ng masasamang salita ang ibinibigay natin sa Pilipinas. Parurusahan ka ng Diyos. Dahil ang Pilipinas ay love na love ng ating Panginoon. Pangalawa po sa Israel. Pero bakit tayo pangalawa sa Israel? Kasi doon siya isinilang Bayan niya yun Kahit anong ginawa ng mga Israelite na pagiging pasaway, ay bayan pa rin niya yun. At doon siya isinilang. Pero bakit pangalawa ang Pilipinas? Kasi ang Pilipinas ang naging
Napakaraming tumanggap sa Panginoon. Napakarami dito sa Pilipinas ang nanampalataya at sumunod sa salita ng Panginoon. At yun nga yung favor ng Panginoon na ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Israel ay ang Pilipinas. Nako, i-research po ninyo yan para maniwala kayo sa sinasabi ko na ang Pilipinas ang napakalaking bahagi sa bayan ng Israel. At kung yung mga nakakaalam yan at yung mga historia ng Israel, alam po nila yan. Kaya nga tignan nyo sa Israel, pangalawa po doon sa flag nila ay ang Pilipinas. Meron pong bundok doon na kapag dumaan ng mga airplane, helicopter, makita nakalatag yung flag ng Israel, magkatabi po sila ng Pilipinas. Makikita nyo po yan. Kaya nga po pagka ang Pilipinas ay naghihirap dahil doon sa kanilang pagiging pasaway ng Pilipinas, dahil mga nakaupo sa gobyerno, mga korap, mga sinungaling, mga masasamaang loob, tinatanggal ng Panginoon yon at hindi binibigyan ng Lord ng favor. Bakit nagbibigay ang Panginoon ng mga ganong opisyal? Pinarurusahan niya ang Pilipinas. Kaya kayo mga Pilipino, kahit kayo nasa ibang bansa, kagaya ng ginawa nyo sa ating Pangulo nung siya ay manalo doon sa state, pinahiya nyo ang ating Pangulo. Ano ang buhay nyo ngayon? Sumikat ba kayo? Hindi, di ba napahiya kayo sa buong mundo dahil sa ginawa nyo sa ating Pangulo. At lahat ng mga nag-against o yung umayaw sa ating Pangulo ngayon, nasaan kayo ngayon? Wala kayo. Bakit? Favored ng Panginoon ang ating Pangulo eh. Bakit? Dahil siya po, ano sabi ng Matthew 5, chapter 5, verse ano ba yan? Sabi, yung mapapalad o magalak ang mga nagpapakumbaba, for they will inherit the earth. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin nun? Ang ating Pangulo ngayon ay napakababang loob. Kaya nga minsan naloloko siya eh. Kasi, ang bait-bait. Hindi siya gumagante sa mga masasamang ginawa sa kanilang pamilya. Hindi niya ginantihan, bagkos ginawan pa niya ng mabuti. And ano sabi ng Bible? He will inherit the earth. Kaya ngayong favor, kahit anong problema natin ngayon, ang favor ng Panginoon ay nasa Kanya pa rin. Magreklamo na kayo na magreklamo ng kung ano ang problema ninyo sa bansa natin. Mataas ang bilihin, maraming mga korap pa rin na mga opisyal. Reklamo ninyo yan sa Panginoon. Kasi hindi yan kagagawan ng ating Pangulo. Yan ay kagagawan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Para turuan ang mga Pilipino na maging masunurin sa Diyos at magtiwala sa Panginoon. Kung ang ating Pangulo nagtitiwala isa pang magandang favor ng Panginoon, ang ating Vice President ay galing sa lahi ng Israel. Zimmerman, alam niyo po ba na si Inday Sara ay anak ng isang Hudyo? Yung naging asawa ni Duterte. Anong pangalan niyo, nanay? Yung asawa ng dating Pangulong Duterte. Yung nanay ni Sara. Tignan niyo Zimmerman, tignan niyo ang favor ng Panginoon sa kanilang mag-anak. Naging mabuti sila, si Pangulong Duterte dati, naging mabuting mayor, nalinis niya ang Davao. At ang kanyang mga anak ay hindi natanggal sa posisyon. Naging mayor si Sara, vice mayor. Alam niyo, minsan nung magpunta ako sa Davao, tinanong ko sa kanila kung bakit ang Mayor Duterte ang Vice Mayor Duterte na hindi ba kayo yung okay lang ba sa inyo yan? Sabi ko sa kanila, doon sa taxi driver na nasakyan namin yung excuse me po. Alam niyo, sabi ng driver, ay gusto po namin yan. Kasi nalilinis nila ang Davao. Tignan niyo yung favor ng Panginoon. Kahit na ngayon nga, 'di ba, nagbotohan tayo ng pangulo at pangalawang pangulo,
mas mataas ang boto ni Sara. Bakit? Favor ng Panginoon yan. Ibig sabihin, maraming tao ang may gusto sa mga Duterte. Siyempre, gusto din ng Panginoon na magkaroon ng Marcos sa pagiging Pangulo. Kaya nga inilagay niya si Bongbong. Sa palagay niyo ba si Bongbong ang may gusto maging Pangulo? Hindi. Ang Panginoong Diyos ang may gusto na maging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong. Bakit? Kasi gustong ipakita ng Diyos sa bawat Pilipino ang favor ng Panginoon sa mga taong nagiging mapagpakumbaba. Mga mapagpakumbaba. Tingnan nyo lang po kaya nga sa mga susunod na eleksyon, ano ang inihahanda ng mga tao? Ito kasi isang term lang ang Pangulo, di ba? Ito na susunod. Favor po yan ng Panginoon sa Pilipinas. Kaya wag ninyong i-curse ang Pilipinas dahil yung curse na sinasabi nyo against Pilipinas, babalik sa inyo. Babalik sa inyo. Kung may karma, sabi nga kung sinusumpa ninyo pati yung Pangulo, kung ano-ano sinasabi nyo at kung ano-anong ginawa ninyo sa ating Pangulo, babalik po yan sa inyo. Bakit? Nasa kanila ang favor ng Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Anong sabi? Kung si Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, napatawad niya ang lahat ng mga anong ginawa nila sa pamilya nila, buong mundo, biruin nyo, buong mundo ay pinagbintangan sila sa mga bagay na hindi nila ginawa. Ginalit ng mga taong ito ang buong mundo. Ginalit nila para sa mga Marcos. Nagkaroon pa ng EDSA. Bakit nagkaroon ng EDSA 1? Hindi porket nagkaroon ng EDSA 1, lahat yun ay against sa Marcos. Marami doon ang nagbantay kay Marcos na baka mapahamak si Marcos. Pero ginamit ito ng kalaban para pabagsakin ang mga Marcos. Pero plano yan ng Diyos. Ginawa ng Diyos yan. Walang mga bagay sa ating mundo na hindi kontrolado ng ating Panginoon. Pinayagan ng Diyos yan na mangyari ang EDSA 1, EDSA 2, pero yung mga sumunod na EDSA, pinabayaan ba ng Panginoon? Nawiwili naman kayo, no? Nawiwili kayo. So, tignan ninyo yung mga Pangulo na na gumawa ng mga kasalbahihan na yun. Nasaan po sila? Sana nga po ay tinanggap nila yung ating Panginoon Tignan mo yung isang Pangulo natin, nagkaroon pa siya na protestante, di ba? Anong nangyari? Nagnakaw. Anong ginawa niya sa Pilipinas? Pinahirapan ng Pilipinas. Ninakaw lahat ang mga ari-arian na magaganda ng Pilipinas. So, naparusahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng masasamang Pangulo. At ngayon, panahon na to, ito po ay nakatakda na, tandaan nyo, ito po ay nakatakda na mangyari sa Pilipinas ng ating magiging Pangulo ay mula sa Marcos at ang magiging vice natin o pangalawang Pangulo ay mula sa Israel. Di ba? Pilipinas at ang Israel. Bakit? Kasi ang Pilipinas ang dahilan kung ba't nagkaroon ng Israel. Ang Pangulo natin ang dahilan kung bakit merong Vice President na galing sa Israel o lahi ng mga Hudyo. Alam niyo kung pag-aaralan nyo ang Pilipinas, napakaganda po ng plano ng Diyos sa Pilipinas. Kaya kayo na nagsasalita ng masasama laban sa ating bansa, sinusumpa nyo, ang sabi, pag nanalo siya, alis na ako ng bansa, ba't hanggang ngayon, nandiyan ka pa, di ba? Bakit? Kasi, wala kang ibang pupuntahan na magiging malaya ka, kundi ang Pilipinas. Kung ikaw pupunta sa ibang bansa, marami kang restriksyon, marami kang mga bawal na gawin. Samantalang pag dito ka sa Pilipinas, Pilipino ka. Kung nandun ka sa ibang bansa, Pilipino ka, nasa ibang bansa ka, bakit ka nandun? No? Wala ang favor ng Panginoon doon sa mga bansang pinuntahan mo. Kaya damay ka. Dito sa bansang Pilipinas, kung ikaw ay nagka-curse sa ating bansang Pilipinas, babalik sa iyo ang mga curse mo. Babalik sa iyo ang mga sumpa mong binitawan laban sa ating bansa at sa ating mga opisyal, sa Pangulo at pangalawang Pangulo.
Tandaan mo yan, babalik sa iyo. Ang lahat ng masasamang sinabi mo at lahat ng masasamang ginawa mo dito sa ating bansa. Bakit? Mahal ng Diyos ang ating bansa. Mahal ng Diyos ang ating bansa, ang mga Pilipino, at ang ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Nasa kanila po ang favor. Kaya, mas mabuti pa, lahat ng mga mayor na yan na nagsasalita ng masama o ayaw sumunod sa ating Pangulo, nako, mag-isip-isip kayo. Dahil ang Panginoon natin ay kakampi ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Mahal niya ang bansang Pilipinas. Kaya, napakaganda ng buhay natin. Kahit nasabihin natin ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng langis, ang daming problema, ay, mas maraming problema ang ibang bansa. Sa ibang bansa nga, bumagyo na, bumabaha ng todo. Tignan nyo. Sa Japan, pagka minsan 3 bansa ang laging nagsasama sa napakalaking baha, tsunami, at mga pa ba yan, yung hurricane. 3 bansa at isa tayo doon. Isa tayo doon sa 3 bansa na yun. Kasama ang Japan, kasama ang Greece, kasama ang magkakasama, pero never naman giniba ng Diyos ang ating bansa ng ganong katindi na nangyari sa Japan. Bakit? Kasi ang daming nananalangin dito Ang daming nananalangin sa ating bansang Pilipinas. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. At huwag nating i-curse. Kaya kinurse ng Panginoon yung fig tree na yun ay dahil sa pagiging masuwayin ng mga Israelites. Pero dahil sa Pilipinas ay bumangon ang Israel at naging isang bansa. Tandaan po natin yan. At makikita po ninyo yan sa history ng Pilipinas at ng Israel. Tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo po sa aming bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon, sa favor mo sa aming bansang Pilipinas, sa pag-ibig mo sa aming mga Pilipino, na kahit na maraming masuwayin dito, ay tinuturuan mo pa rin sila maging sumunod. Pero mo, Panginoon, pati yung mga ibang lingkod ng Diyos, na nagsasabing lingkod sila ng Diyos, ay nagsasalita ng masama laban sa aming Pangulo at sa bansang Pilipinas. Panginoon, patawarin mo po sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang mga sinasabi against sa aming Pangulo at sa aming bansang Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa favor mo, sa kayamanan na binigay mo sa aming bansang Pilipinas. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo ang mga may sakit at karamdaman na nandoon sa banig ng karamdaman, kagaya po ng aming isang kaibigang pastor ng taga JIL, si Pastor Boyet, Gonzaga? Corgado. Si Pastor Boyet Corgado na nasa ospital ngayon at siya po ay under coma. Nakakomatos po siya. At patuloy na ikaw po ang makapangyari sa buhay ni Pastor Boyet. At patuloy na kung siya po ang kalooban mo na maglingkod pa siya sa iyo, ay itayo mo po siya sa banig ng karamdaman at bigyan ng kalakasan. Patawarin mo po siya kung siya po ay nagkaroon ng kapabayaan sa kanyang kalusugan. Ganon din po sa isang pastor namin, yung aming chairman. Si Pastor Boyet po kasi ang vice. At ito pong aming chairman, malakas po siya. Pero meron pong diferensya sa kanyang katawan. Ano yun? Yung kanyang kidney at saka yung, minsan nagkakaroon po siya ng gout. Diba? Lumalabas yung gout niya. At yung isa pong kaibigan din namin na si Rose na nasa sumasakit ang kanyang sugat sa kanyang breast. At dalangin po namin sa iyo, Ama, na itayo mo po sila sa banig ng karamdaman. Ikaw lang po, Panginoon, ang pwedeng magpagaling sa kanila. Hindi ang doktor, hindi ang mga gamot. Nagbibigay lang sila ng saglit na ginhawa, pero ikaw po ang nagbibigay ng todo-todong ginhawa na hindi na nila mararamdaman. Ganun din po ang mga nangangailangan sa panahon na ito, lalo na pasukan ng mga bata.
Salamat, Panginoon, sa provision mo. Nakita mo na ang pangangailangan na ito mula pa sa umpisa. From the foundation of the world, nakita mo na ang pangangailangan na ito. At tinugunan mo na ito, Panginoon. Kung ano man ang mga pagpapalang tinakamit namin ngayon, ito po ay reward na lang po sa amin dahil sa mga ginawa namin na ayon sa iyong kalooban. Pero yung provision mo ay mula pa doon sa pagpuporma po ng mundong ito. Kaya, Ama, salamat po dahil nakita mo at provided mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Yung mga may problema ngayon, Ama, kagaya ng mga mga problema ngayon sa pinansyal, pisikal, emotional, sa mental, lalo na sa spiritual, Panginoon, patagpuin mo, Panginoon, ang mga pangangailangan nila nito. Ikaw lang po, Panginoon, ang makakapagbigay ng katugunan sa mga problema nila ito, sa struggle nila. Ganun din, Panginoon, patuloy tinataas din namin sa iyo at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa aming bansang Pilipinas, sa pag-iingat mo po sa amin, sa pumagdamag lalo na napakalakas ng ulan, ng hangin kagabi. Salamat dahil in-spare mo pa rin kami, O Diyos. At ganun din, Panginoon, sa iyong bansang Israel. Salamat po dahil hanggang ngayon, binibigyan mo po sila ng pagkakataon na kilalanin ang iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoong Jesus. At salamat sa kapayapaan na patuloy na nangyayari sa Israel sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. Mahal mo po sila, Ama, kung paano minamahal mo din ang bansang Pilipinas. Ganon din, Ama, salamat sa mga nakasama ko sa umagang ito, sa iyong devotion, sa aming pagdi-devotion. Salamat po sa iyong mga salita na pag-aralan namin, sa kaliwanagan ng iyong ginawa sa aming bansa at sa Israel. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Brother Efren, na Sister Mercy, ni Sister Irene na Gonzaga, sa buhay ni Timmy Labs, at ni Honeybee, ni Rose Valdera. Salamat po sa mga makakasama po namin hanggang mamaya na makikinig at magkakaroon ng pagkakataon na mapanood ito. Salamat po, Diyos, lahat ng magbabahagi ng mga salitang ito ay ng devotion nito. Salamat, Ama, sa patuloy na pagsama mo sa amin sa buong maghapong ito. Hayaan mo, Panginoon, na lumakad kami ayon sa iyong plano sa aming buhay, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Salamat sa pag-iingat mo kami. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa mga nakasama ko po at makakasama ko po. Naku po, ibahagi niyo po ang devotion na ito dahil napaka-informative po. Napaka-dami po ng matututunan natin sa history ng Israel nito. Nakarugtong ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating devotion. At kung pwede naman siguro na mag-react, mag-comment at i-share, lalong-lalo na po na i-share po natin ang devotion nito para mas marami po ang makapanood, maraming makaunawa sa salita ng ating Panginoon. Ito po ay ginagawa po natin to Monday to Sunday, 5:30 to 6:30 sa Facebook. Ay makikita po nyo po sa Pags Channel. Sa YouTube ay Pags Family Channel. At kung makita nyo po ang bell doon sa itaas, pakiclick na lang po para po malaman natin yung mga updates. Makasabay tayo sa updates. Yun naman po pag-share natin sa YouTube. Maganda po kasi makikita nyo at masusundan po nyo dahil yung mga nakaraan na devotion ay masusundan nyo po hanggang sa yung araw nito. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyong patuloy na pagsama sa devotion namin mula Lunes hanggang Linggo 5:30 ng umaga. At salamat po dahil ito po ang inyong lingkod, Pastora Tess Pagulayan, nagsasabing mahal tayo ng Diyos, huwag po nating pag-aalinlanganan.
Sabi nga ng Panginoong Jesus, have faith in God. At sa po ay maniwala at manampalataya na ang Diyos hindi tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iiwanan dahil mahal tayo. Hanggang sa muli, bye-bye. Bukas po si Noriel ang inyong mga kasama. Salamat. God bless us all.